makausap kita na walang burden, walang barriers, o wala akong iniisip na iba kundi ikaw lang. Sabi ko, Lord, I really thank God dahil talaga po na kung research natin, kung maganda po yung target ng puso natin, ng isip natin, ibibigay po ng Panginoon sa atin yon. And sabi nga ni Ate Nel kanina, sabi po ng ating mga kapatid kanina, si Kuya Francis, sabi niya, ang pagpapala nakasunod sa atin. Totoo po yan. Kasi po, before, hindi po siguro naging sa atin lahat. In the past 3 years, hindi ako kasama sa mga activities. But now, ngayon, Lord, sabi ko, sobra-sobra talaga yung pagpapala mo. Kasi bigyan mo ako ng oras sa trabaho na lahat ng activities mo, katawan ko lang yung susuko. Kung talagang gugustuhin ko lahat, mapupuntahan ko na silang lahat. Sabi ko, Lord, I really thank God for your faithfulness in my life, sa family ko. And kanina po, si Brother Eddie, sabi niya, I speak na yung healing sa asawa niya. Nung binitawan niya yung word na healing, I saw a light. Ang liwa-liwanag. Palayo papunta sa families natin. And it's so very clear. Sabi ko, Lord, how great you are. Lord, how great you are, Lord. Sabi ko, that's the light to me. Sabi ko, lahat ng hinaing namin, lahat ng may sakit sa family namin, it's already cleared. Sabi ko, Lord, na kanina pa lang, pag-umpisa pa lang natin ng praise and worship, kanina pa lang na nililid ng Holy Spirit, si Sister Des. Napipil ko yung presence ng Panginoon, as in talagang napipil ko. Kasi for the last few weeks talagang yung burden ko, medyo mabigat din. So, my baby was suffering for fever and he was confined in the hospital for 3 days. So, nakipag-agreement ako sa Panginoon. Kasi, kapag tayo nalalayo sa Panginoon, gagawa siya ng kaparanan kung paano niya tayo abutin at mapapano sa Kanya. So, I was decided na kailan lang yun, nung tinawagan ako ni Brother Francis, nasa work ako, sabi niya, ano na naman ang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka makakapunta? Ano yung nabasa kong email? So, actually po, sabi mo nga, for my 4 years in Dubai, si Brother Francis yung nagiging angel ko. Kahit wala siyang pakpak, siya yung palaging angel na tumatawag sa akin. Alam na alam niya, sabi niya, kilala ko yun, alam ko kung anong ayaw niya pag hindi siya nagpupunta. So, sabi ko, sama ka, sabi ni Brother Francis, hindi ako nagan sa kanya, pero sabi ko, try ko, hindi sama ka, sabi niya. So, nagano ako. Then kanina, nung pinapaisip sa akin ng Panginoon, He give us on the year, mga 60 years, 70 years dito sa... Sabi niya, ako yung Panginoon noon, ngayon, at kahapon ay hindi nagbabago. Kaya ako nasabi yun. Dahil sabi ng Panginoon kanina habang nag-praise and worship ako sa Kanya, sa sarili ko, Lord, sabi ko, I want you, Lord God, to embrace me, sabi ko sa Panginoon. Yakapin mo ako ng mahigpit sa iyong mga yakap. Sa iyong mga basics, sabi ko, iduyan mo ako, Lord. Tapos napil ko yung Panginoon na parang habang mahawit ako, may pinapasok siya sa bunganga ko. As in talagang may pinapasok sa bunganga ko. Doon ako speaking in tongue na basta ang ginagawa ko, ang sinasabi ko is praise the Lord, hallelujah Lord, amen Lord. Pinapaalala sa akin ng Panginoon yung mga ginawa niya sa buhay ko for the last 4 years na nandito ako sa Dubai. So sabi ng Panginoon, sabi ko, natin akong plano ng kapatid sa ganitong service. Kasi bukas may trabaho ko, so mayroon ko yung trabaho ko, sa building ko ako, so hindi ko sa akin yun. So, sabi ko, sige guys, sige ko kung ano po yung plano niyo. Natutuwa po kasi ako kasi sa kabila ng yung pinaka-buhay ko sa Pinas, dati tumututog ako sa club. Tapos ngayon, parang natatouch ako kasi ginagamit ako ng sa ganito. Kasi before, kung saan tumutugtog ako sa showbag. Tapos nakita ko yung sarili ko dito. Talagang, Diyos talagang, sabi ko, Lord, papagamit talaga ako sa inyo kasi, yung talent na bigyan niya sa akin. Sabi ko, Lord, bibigay ko sa inyo. Kasi kayo po nagbigay sa akin ito, kaya babalik ko lang sa inyo.
na ipamahagi para kung sino man po yung baguhan, eh, ma-bless po, ma-encourage po. So, hindi ko ipagkakait ang aking sasabihin. Ganito po, isa ay una-muna sa lahat, yung pong na-experience ko kanina, kay Brother Francis po, sobra po yung heat ng Holy Spirit po na pumaloob po sa kanya kanina. Kasi damang-dama ko po, sabing nalapit siya dito, malamig, pero napakainit niya po. Yung parang siyang umaalab, mainit tayo, mainit. Tapos nung ini-invite niya po yung spiritual gift po ni Brother Arnold, tapos pag alis niya pong ganon, bigla napakainit na rin po ni Brother Arnold, tapos bigla po siya ng-speak in tongues. So, isa po yung proof na talaga pong meron po talaga at nandito po si God kanina. Yes! Bless po ako dito sa witness ko pong yung kanina. Tapos, ito po, magulo po yung kwento ko, pero hindi po ako sa Holy Spirit na maintindihan niyo po yung kwento ko. Kasi makakumpara ko po yung sarili ko mula noon at hindi na siguro ngayon na para po akong pabango. Na yung kapag na-spray po sa mag-spray, babango po siya. Kung ano po yung pakinabang po sa akin, hindi naman po ako madamot. Palagi ko po yung binibigay. Pinagkakalob ko po. Pero, tulad po ng lahat ng pabango, maligo ka kinabukasan, wala na. Yun po ako, kapag kinuha nyo, may pakinabang ako sa inyo. Kapag hindi niyo po ako pinansin, wala rin po. Parang nandun lang ako sa estado. So, simula po nung nagkaroon po kami ng training sa bahay, sa pagsasalita po ng English, at saka po paano po yung tamang pamalaan po. Isa po dun sa test po, paano ka po mag-explain. So, nagkataon po, nakita ko po, gaano po ako kamahal ni Lord. Dahil po sa isang procedure po, tinanong niya yung isa namin, yung tinanong po ng leader, kung paano po niya na-quit yung paninigarilyo. At ano po yung naging setback sa kanya sa pag-quit niya po. So, sinabi niya ko na nanigarilyo siya at nung college siya. Tapos naramdaman niya po yung withdrawal symptoms na tawag nito yung pagtatremor, tapos yung urges. Tapos, na-realize ko po na kapag pala po si Lord ang dahilan ng pag-quit niyo, wala pong lahat ng yun. Hindi ko po dinanas yun. Kasi sabi ko, kung gawa ko kagad ako, nung pwede na ako yung magsalita, sabi ko, so sobrang blessed pala ako, lagay na yun. I started smoking at the age of 13. Future, sinabi rin ni Lord din sa akin na past, present, future. Sinasabi ko, ako lang yung sasabi, pero nung sinabi niyo, si Lord pala yung sasabi nun. Anyway, nagka-thyroid din po ako, inatake din po ako nun sa church, kung naalala niyo. Pero no alam ko, nung binigay ko kay Lord yon, never na ulit ako na-atake. Kasi kahit sa aeroplano noon, nagbibiyahe, bigla na lang ako matutumba, nagsishake din ang well. Pero hindi ako smoker. Nagsishake lang ako. Yun yung isang symptoms ko noon. Pagkatapos talagang after ko na-heal, hindi na talaga, kahit wala akong tulog, hindi na ako nagsishake, hindi na ako naninigas, yung gano'n. So, pinaalala lang ni Lord na halos 2 years na hindi mo nararamdaman yung mga symptoms mo na nararamdaman mo noon. So, healing talaga. Kasi kay Sister Net, yung blessing, yung sabi niya, binet namin siya ni Brother Erwin ng 100. Kanina sabi niya, anong susuotin mo? Sabi ko, siguro itong pantalon. Sabi niya, hindi, yung isa lang. Sabi ko, hindi, ito. Pagkatapos, nung kinuha niya yung pantalon, pagdukot niya, sabi niya, may 100. Ganon. So, binalik agad ni Lord. Kagabi namin binalik sa agad ni Lord. Kanina, pagdukot ko kanina, nakita mo, diba? Sabi mo, may 50 pesos. Tawag si Sister Myla, sabi ko kay Sister At, sabi ko, wag mo nang Mylene pala. Sabi ko, wag mo lang ibura yung pangalan niya, ipasok mo na siya sa attendance. Wednesday yun ng gabi. Hindi niya alam. Tinawagan ko siya Thursday? Thursday night, no? Wednesday night. Ano ba? Thursday night na. Oo. Pero nag-isa